Isang napakatapang mga tol na mangingisdang Pilipino ang hinarap ang China Coast Guard mga tol, no? Dahil nga hindi na siguro nakapagtimpi dahil sa patuloy na panghaharas ng mga Coast Guard mga tol sa mangingisda natin na alam naman natin mga tol, atin ang West Philippine Sea, tayo may karapatang mangisda dyan. Pero dahil pinapalayas tayo mga tol, eto, isang mangingisdang Pilipino hindi na nakapagtimpi, inarap ang China Coast Guard, no? Pagkabahala ng China, sinagot ng mga opisyal mga tol. Etong video tong panonoorin natin ngayon mula kay John Reps yan mga kapatid. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary na may kinalaman sa ating soberanya, na may kinalaman sa West Philippine Sea mga tol, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Kaya guys, talagang gusto kami pala sino ayun. This is my Philippine territory! Muli na namang hinaras ng China Coast Guard ang Duruin mo, no? Naipagsigawan na siya mga tol. Ang sabi ng sabi ng China Coast Guard, pinapalayas siya eh. Oh. Kaya guys, talagang gusto kami pala sino ayun. This is my Philippine territory! Muli na namang hinaras ng China Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc kung saan nag-deploy ng rubber boat ang China para palayasin ang mga Pilipino sa lugar. 'Di ba? Alam niyo mga tol, etong karagatan na to, 'di ba? Pwede naman sana natin tong paghatian eh. 'Di ba? Pwede naman mga tol, hindi naman madamot ang mga Pilipino mga tol eh. Pwede paghatian 'yan kung talagang ayaw umalis ng China, wala silang resources doon sa bansa nila at talagang desperado sila para makakuha ng makakain, 'di ba? Pero wag nilang susuluhin 'to kasi wala silang karapatan. Diba? Wala silang karapatan dyan. Kaya nga sabi ng mga pro-China mga tol, sabi ng mga pro-China, dapat nga daw mas magalit tayo sa Vietnam dahil mas marami silang inukupang isla sa West Philippine Sea. Tanong, niraharas ba tayo ng Vietnam ng ganito? Pinapalayas ba nila tayo ng ganito? China lang ang gumagawa niyan sa atin eh. Ngunit may isang mangingisda ang naglakas loob na nakipagmatigasan sa China Coast Guard. Hirap na ang mga mangingisda dahil walang huli, pero ayon naman sa ating Philippine Coast Guard, Ano daw? Di ko naintindihan. Balikan natin. pero ayon naman sa ating Philippine Coast Guard, Bahala kayo, di ko naintindihan. sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, hiniling ng lider ng oposisyon ng Canada sa China na itigil na ang panghihimasok nito sa Indo-Pacific region. Oh, isa pa tong Canada mga tol, di ba? Hindi pa siya kasama doon sa multilateral activity na ginawa kahapon Sabado sa West Philippine Sea. Ayon sa Member of Parliament na si Pierre Poilievre, dapat ihinto na ng China ang panghaharas nito sa mga barko ng Pilipinas at unahin umanong ayusin ng China ang mga problema sa sarili nitong bansa. Ito nga ang paraan para maayos nila yung problema nila mga tol. Kakulangan sa pagkain, kakulangan sa food source. Ito, angkinin, yung hindi kanila mga tol, isa sa mga solusyon nila. Hindi kasi nila pwedeng angkinin yan sa legal way. Kaya ang ginagawa nila mga tol, binabraso nila tayo. Binabraso nila yung mga bansa na nakapalibot dito. Kaso nga lang, bawat bansa pumapalag mga tol. Actually tayo, pumapalag din tayo mga tol. Hindi nga lang by force, pero lagi tayong umaalma sa mga ginagawa nila. At humihingi tayo ng suporta sa ibang bansa mga tol na malalakas din, mga superpower din. Kaya mas lalo silang nanggigigil. Along the communist regime in China to stop its incursions into Philippine waters and to allow peace in the region, allow the autonomy of the Filipino people. Muli Di ba? Mga tol, nakikita natin yung mga kaguluhang nangyayari ngayon sa ibang bansa katulad na lamang sa Israel, mga tol, sa Lebanon. Bakbakan talaga sila. Napakarami nang nasawi doon. Ayaw natin mangyari yun dito sa atin mga tol. Di ba? Ayaw natin mangyari yun dito sa ating bansa mga tol. Di ba? Pero kailangan kasi nating ipaglaban yung atin kasi pareho lang yun eh. Diba? Pareho lang tayo unti-unting mahihirapan yung ating mga mamamayan, lalong nahihirapan.
Ring tiniyak ni Poilievre na isang Pilipino-Canadian na sakaling siya ang susunod na Prime Minister ay makakaasa ang Pilipinas sa Canada at tutulungan nito ang bansa sa pagdepensa sa sarili nitong kasarinlan. Filipino-Canadian pala siya. May dugong Pilipino yan. Naging mas aktibo ang Canada sa Indo-Pacific region mula nang ipinatupad nito ang kanilang Indo-Pacific Strategy. Ang pagdeploy ng Canada ng mga barkong pangdigma sa rehiyon ay sinyalis na pinapalakas na umano nito ang kanilang suporta sa Pilipinas. Ito alam ko Australia to eh. Itong nagsasalita na to. Correct me if I'm wrong. Alam ko isang beses sa panood ko yung video nila. Dumaan sila dun sa Taiwan Strait Top. Hindi, Germany ata to, no? Basta ganun. Germany ba, Australia, mga ganun mga tol. Pero kahit maraming bansa ang sumusuporta sa Pilipinas, kung saan ang ilan ay gusto pang ang samahan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ay ayaw yan ng mga opisyal ng gobyerno. Yun ang nakakalungkot, di ba? Pilipinas sa West Philippine Sea ay ayaw yan ng mga opisyal ng gobyerno dahil ayaw umano nila ng gyera at gusto nila ay diplomatic. Isang usapan na hindi naman tinutupad ng China. Diba mga tol, kahit sabihin natin na gusto natin makipag-usap sa China mga tol, paulit-ulit yan pero wala sa atin ng control. Wala sa atin ng wala sa atin ng bola mga tol, nasa China yan. Sila ang superpower eh. Sila ang mas malakas eh. Lagi naman kung sino mas malakas mga tol, nasa kanya yun eh. Kasi kahit na ipagpilitan natin, China, mag-usap tayo, sabihin ng China, hindi, anong usap-usap? Diba amin yan? Diba? Sabi nga nila mga tol, China na mismo nagsabi, undisputable daw. Diba? Undisputed claim yung meron sila mga tol. So anong ibig sabihin nun? Wala talaga mga tol, hindi nila ibibigay ang West Philippine Sea sa pamamagitan ng usapan lang. Bakit? UNCLOS nga hindi nila kinikilala eh. 2016 arbitral ruling nga binaliwala nila eh. Tapos iisipin natin, makikinig sila sa usapan, tutupad sila sa mga usapan. Diba, kailan ba pinanganak yung mga opisyal na yan ng gobyerno at pinipilit pa rin nila? Kung gugustuhin natin, pwede tayong rumesba. Pero ayaw po natin gawin yon. Ang gusto po natin... Kung gugustuhin natin talaga, pwede tayong rumesback. Pero pagpapatawakal na rin yon. Bakit? Anong ilalaban natin sa kanila pag sila naman ang rumesback sa atin ulit? Diba? Pwede tayong rumesback siguro ko sa pamamagitan lang din ng gray zone tactics na ginagawa ng China sa atin, mga tol. Diba? Yung mga ganun lang. Yung mga ganung estilo lang. Ay diplomatikong solusyon. Ayaw po natin ng gera. Ang atin pong intention is hindi tayo makipaggera. Wala naman may gusto ng gera no? Kaya tama rin itong sinasabi ng ating sundalo. Ayaw natin ng gera mga tol. Pero hindi ibig sabihin nun, iuurong natin lahat ng depensa natin, security natin, hindi ganun ang ibig sabihin. Ang gusto lang natin i-assert yung ating karapatan. Tama. Patuloy na dumarami ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Kaya naman ang mga mangingisda ay wala nang nahuhuli dahil hinahara sila ng China. Ngunit may isang mangingisdang Pilipino ang naglakas loob na makipagsigawan sa mga China Coast Guard. Nagbaba ng rubber boat. Talagang gusto kami paalasin, no? Walastik to mga China na to. Walastik tong mga China na to. Kaya guys, talagang gusto kami paalasin, no? Ayan, no? This is my Philippine territory! This is my Philippine territory! This is my exclusive economic zone of the Philippines! Wala na, nakipag-inchikan na yon. Sabi sa inyo, hindi marunong mag-English yun eh. Buti pa itong mangingisda no? This is my Philippine territory, oh. Kaya niya makipagsagutan mga tol, pero eto mga China Coast Guard, pag walang script yan, wala na. I-inchiking ka na yan. Hindi ka na maintindihan yan. Ayun guys, oh, galit na galit eh. Nakasakay ng rubber boat ang mga China Coast Guard para palayasin ang mga mangingisdang Pilipino. Ngunit sa huli ay umalis na lang ang mga mangingisdang Pilipino. Malamang, ano magagawa nila dyan?
dahil tinututukan na sila ng China Coast Guard ng malakas na ilaw. Kinabukasan, kahit nakalayo na ng 13 nautical miles ang mga mangingisda mula sa Baho de Masinloc, abay binuntutan pa rin sila ng China Coast Guard at pilit na pinapaalis sa lugar. Ito ang nararanasan ng mga mangingisda sa Baho de Masinloc sa tuwing sila ay nangingisda sa lugar. Walas dito mga ang kakapalin ng pagmumukha nito guys. Oh, kawawa kaming mga mangingisda. Wala na kaming huli. Presidente, pakinggan mo ang daing namin. Sana umabot sa iyo to. Sabing ganon mga tol na mga mangingisda. Wala na kami mahuli! Presidente! Pakinggan mo naman yung mga daing namin! Oh. Hindi na umabot po sa inyo! Wala po kaming magawa dahil mga bakal po sila. Kahoy lang po kami. Ayon naman sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay patuloy umano ang kanilang pagpapatrolya sa lugar para alalayan ang mga mangingisda. O asan sila rito? Where are they? My goodness. Pero hindi naman daw 24/7 ay nandyan sila sa lugar. Kasi nga kulang tayo sa assets. Kulang tayo sa barko. Mga tol, kaya hindi natin kaya 24/7, hindi natin kaya palitan. China kayang-kaya nila mga tol, oh. 'Di ba? Kayang-kaya nila, ang dami kasi nilang barko mga tol, napakarami nilang crew. 'Yun ang dahilan. 'Di ba? Napakarami nilang barko. Tayo kulang tayo sa barko, hindi natin kaya talaga 24/7. Hindi natin kaya mga tol. Masama nun, tinapyasan pa yung budget. Grabe, pwede naman atang mag-deploy ang Philippine Coast Guard ng barko mga kabayan na hindi na umaalis sa lugar. It is an open book na we have very limited number of assets. O yun, di ba? Tulad na nga sinabi ko kanina, open book. Ibig sabihin mga tol, hindi na yan sekreto sa ating lahat mga tol. Limitado lang ang assets ng ating PCG. Wala rin naman tayo talaga magagawa dun eh. Maliban na lang kung yung mga mayayaman dito sa Pilipinas mga tol, mag-donate. Mag-donate ng barko mga tol. So it's not 24/7 that the Coast Guard will be there. But we are always strategically deploying our vessels. Huwag na po natin ikompromiso ang ating kaligtasan dahil alam naman natin na wala tayong mapagkukublian. Sundin po natin ang abiso ng Coast Guard na kapag masama ang panahon, huwag po tayo pumayag. Noong nakaraang araw, ang China ay nag-deploy ng isang research vessel na may kasamang 6 na Chinese maritime militia. Ito, nung nakaraan to. 25 nautical miles lamang ang layo nito mula sa Palawan. Kaya Grabe, napakalapit na sa Palawan, no? Yan, no? Balikan natin. Ito yung Palawan, mga tol, oh. Oh, napakalapit na, oh. Lumalapit na sila, mga tol. Biruin mo, hindi ba threat yung ginagawa nila, mga tol? At 25 nautical miles lamang ang layo nito mula sa Palawan. Kaya nang tanungin kung ano ang aksyon ng Philippine Coast Guard, ay nagpadala daw sila agad ng barko, ang BRP Cape Inganyo. Ngunit pagdating umano ng barko sa lugar, ay wala na ang nasabing research vessel. Tingin po ba dun sa Chinese research vessels na nag-explore daw dun sa within 20 plus nautical miles from Palawan? 37 nautical miles, I think. Nautical miles, so. And yes, there were reports yesterday. It was monitored by Western Command. They sent a Coast Guard and 3 Navy ships to check on the reported presence of this research vessel. It so happened when they got to the vicinity, the research vessel was not there anymore. Our tracking is it exited southwest direction from the last reported position. So as we speak, sir, nakaalis na dun, sir, yung research vessels, pati yung other Chinese vessels na sinasabing nag-escort dito. Yes, yes. As of yesterday, the report from Westcom was wala na sa area and they were able to, when they got to the area na reported ang presence, wala na siya doon. Yan, 2 days ago na yan eh. O, nung nakaraan pa yan mga tol eh. May pumuntang research vessel ng China malapit nga sa Palawan. Nagda-deploy daw tayo ng warship kaso wala nang inabutan. No, medyo mabagal nga lang talaga tayo mga tol. Kung aabutan naman natin, ano bang gagawin din natin? Pero based sa monitoring, sir, or sa tracking, gaano katagal nandun, sir, yung research vessel? Before makita kahapon na, or before makita na wala na ron? I have to check on how many hours it has been there. The monitoring is they look at the entire West Philippine Sea and it's not the only blip that appears on the monitor screen. So there are hundreds of ships out there at any one time, fishing vessels, merchant marine vessels.
Ilang beses na yan nangyayari sa Pilipinas, mga tol eh. Minsan nga, nandoon na sila sa may Benham Rice eh. Research vessels din to ng China eh. Nagugulat na lamang tayo pero wala eh. Kulang na kulang talaga tayo sa barko, mga tol. Tulad nga ng lagi nating sinasabi, pagkukulang yan ng mga nakaraang gobyerno natin, pagkukulang ng mga nakaraang administrasyon. Kahit nung unang panahon pa, mga tol, ang Pilipinas hindi naman nagbago structure ng mapa natin o ng bansa natin eh. Napapalibutan tayo ng katubigan. So dapat ang pinakamaraming assets natin, mga tol, barko talaga para napoproteksyonan natin yan. Kasi una-una may mga nakakapasok na mga kontrabando, illegal kontrabando na ginagamit dagat. May mga nakakalabas, mga tol, ginagamit dagat. Diba? Kasi kulang yung mga barko nating magbabantay sa lahat ng mga pantalan eh. Diba? Sa lahat ng mga coastal area natin, ang dami mga nakakapasok dyan, mga backdoor eh. So they have to isolate a particular blip and they correlate it with other reports and then they check if it is worthy to be responded to, then they send the ships there. Samantala kahapon sa opening ng ADAS 2024 o Asian Defense and Security Exhibition kung saan nakadisplay ang iba't ibang mga armas at siyempre ay nandun din tayo. Pero dito ay sinagot ni DND Secretary Gibo Teodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang pagkabahala ng China sa missile system ng Amerika na hindi inaalis sa bansa. Kung sila nagsasabi may arms race, sila mas malaki, dapat sila magbigay ng halimbawa. Sirain nila yung nuclear arsenal nila. Alisin nila yung ballistic capability nila. Anyway, napanood na naman natin yan tungkol sa balitang yan eh. Nakapagbigay na tayo ng reaction dyan, mga tol. Pero eto, ano masasabi mo sa panibagong pangharas ng mga China Coast Guard sa ating mga mangingisda? No? Kawawa naman yung mga mangingisda natin. Pero ganun talaga eh. Wala tayong magagawa sa ngayon. Kailangan natin magpalakas. At sana ito, nakikita to ng ating mga kongreso partikular dahil sila namamahala sa budget natin, di ba? Sana dagdagan nila yung pondo ng ating mga otoridad para makabili tayo ng mga panibagong barko, kaya mapondohan nila yung sarili nating shipyard. 'Di ba? Para makagawa naman tayo ng mga sarili nating barko, kahit mga maliliit lang na mag-a-assist sa ating mga mangingisda kapag maglalayag sila diyan sa West Philippine Sea. Diba? Pero sana yung pumapalaga kasi pati yung Coast Guard natin, mga tol, tinataboy din eh. No? Pati yung tinataboy din, wina-water cannon din eh. Anyway, bilang isang Pilipino, masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.